naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa iyong dakilang biyaya na sa araw na ito, muli mo po kaming binigyan ng buhay, kalakasan, at ganoon din po ng kalayaan upang kami po sama-sama makasamba sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Muli po kaming nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan, kinikilala ang aming mga pagkukulang, pagkakasala, kami po yung patawarin, gawin pong malinis, banal sa iyong banal na harapan, even sa mga oras na ito, upang kami po ay malayang makasamba sa iyong pong banal na pangalan. Dalangin po namin ang pangunguna ng iyong makapangyarihang Espiritu sa bawat bahagi po ng iyong gawain at ng pagsamba na gagawin namin ngayon. Panginoon, ay amin pong malayang kumilos ang iyong makapangyarihang Espiritu, lalong-lalo na po sa aming gagawing pag-aaral ng iyong banal na salita. At salamat sa mga kapatid na nakarating. Kung may mga kapatid pa po kami na nagpaplano na dumalo, sila po iparatingin mo po upang makasama namin sila sa napakalagang pananambahan sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, na lahat po ito ay aming hiling at dalangin, puno ng pagtitiwala at pasalamat, alang-alang sa kapangyarihang pangalan po namin Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Bari po kayo magsiupo muna mga kapatid. Few announcement, bago may special number tayo, di ba, brother? Tapos isa pa tayong kanta mamaya, no? Ilang important announcement lang mga kapatid. Again, welcome nga po pala sa ating mga kapatiran. Meron tayong first time visitor. Siya ay si Jingjing, you know? Gawayan. Kapatid, tayo nga, Sister Jingjing, tayo. Siya po ay bagong dating. Special ka. Special na sa Panginoon at sa amin, no? Taga Baguio City po siya sa atin sa Pilipinas. At welcome din sa mga kapatid natin, ano, na regular na nakakasama natin. Hindi lang dito, may Bible study rin po kami every Sunday night. Kaya 2 beses silang nakakarinig ng mensahe. Okay mga kapatid, dalawang importanteng announcement lang po, no? Una, mamaya po after ulit ng service natin, after ng maikling kainan, no? Hindi ko alam kung, I think marami tayong kakainin mamaya, no? Meron tayong ladies fellowship na gagawin. No? Ano yung ladies fellowship? Kasi bago pa lang itong gawain na to, no? Sinisimulan, una nagkaroon lang tayo ng church service, then dinagdagan na natin ng Sunday school. Previously, nagkaroon na rin tayo ng men's fellowship. Dapat once a month, pero dahil tinitrain ko nga yung mga kalalakihan, ginawa na namin halos linggo-linggo, no? Kahit ilan lang kami. Pero mamaya, gawin natin yung sa babae, kung available po kayo, stay lang kayo, maikli lang to, parang i-organize lang muna. No? I-organize, ipapaliwanag ko sa inyo kung anong gagawin nyo sa ladies fellowship. And then, from then on, pwede natin gawin once a month. Pwede nga every first Sunday of the month na after ng kainan, stay yung mga babae, kami mga lalaki, pwede natin doon. Pero kung konti kayo, pwede rin kami rito. Pero mas maganda kasi, pag babae, para makapag-preach ang babae, puro kayo babae, no? Kung nandiyan kami, baka kami na lang yung tagaluto, kami iluluto, taga-linis, ano? Para magkaroon kayo ng grupo na kayo ay nagpapalakasan din sa isa't isa. So yun po yung unang announcement natin. Pangalawa, alam niyo ba mga kapatid na this early, di ba dapat mag-anniversary tayo sa October? Yes. Alam niyo, nabalita, ako ang gusto ko sana yung anniversary, tayo lang, no? Kasi konti pa lang naman tayo eh. O kaya kung makarating si missionary Kamwa, kung nandiyan pa siya, kasi pupunta na siya ng Canada eh. Siya sana, yung iniisip ko, kasi siya yung nakatuwang natin. Natunugan ng pastor natin sa Pilipinas, si Pastor Jerry natin. No? Alam niyo yung ganun siya eh. Gusto niya magkaroon ng dahilan na makapunta dito. Alam niyo, inareglo niya kagad na, sige Pastor Ed, sabi niya, gawin natin ganito. Meron kasi mag-anniversary dapat sa another church natin sa UAE, sa Ajman. Dapat August. Ano yun, bago rin gawain yun, pag isang taon pa lang nila. No? Kaya lang, mas marami sila ron. Nakiusap siya na pwede ba huwag niyong gawin ng August, gawin niyo na ng September. Yung September 20, yung dulong Sunday, which is 29. Para, kasi ang pastor natin, napakalaki ng gawain, hindi siya pwede mawala ng isang buwan sa Pilipinas. Kaya pag nawala siya isang linggo, 2 Sunday lang. No? So, in-arrange niya na doon siya sa 29, pumayag yung pastor doon. Tayo, imbis na malaya tayong pumili kung anong linggo sana ng October, pwedeng second week, third week, basta October, gagawin na natin first Sunday talaga, no? So mga kapatid, ang iniisip ko, Pastor, konti lang kami, sabi ko, siyempre, pagka ganyan, kahit hindi siya nagsasabi, dapat tulungan natin sa ticket. Pero ang maganda ngayon, yung taga-Dubai ang sasagot sa ticket niya, Philippines to Dubai. So sa atin siguro kunin na lang natin siya from Dubai dito, which is, kaya na natin yun, no? At least makakatipid tayo para makarating din. Pero, ang iniisip ko,
dalawang pwede mangyari, pwedeng gawin natin dito, pero ilan ang magkakasya rito? 30, no? Ang iniisip ko, isa rin paganda natin, pwede tayong markina ng isang multi-purpose Dun sa na, ano, na mas malaki. Kasi ang target kong attendance natin at least mga 60. Yes. No? Kasi nung kay Brother Amante nga, nakagather tayo ng 30, biglaan yun. Ito, ang tagal natin paghahanda ito. No? At saka maganda kung magawa natin banda ron sa sentro, medyo gumastos tayo para mas madali tayo makaakay ng ibang bisita. Ito yung, kumbaga sa atin, ito yung pinaka-fiesta na natin, once a year, na magkakaroon tayo ng program. Ano? So, yun naman kapatid, this early, kailangan natin mag-pray, pagandaan, and then nawa ay maging pagpapala tayo sa... Tsaka may parating tayong missionary. Meron na rin pong isang single lady na nag-surrender ng buhay niya to be a missionary papunta rito. Okay? Sinend out na siya ng church, nagde-deputize na siya. Target din niya makarating dito bago tayo mag-anniversary. So maybe bandang July, August nandito na siya. Mag-stay siya ng 2 months para tulungan tayo sa pag-organize. And then, pag-uwi si Pastor Nabe, baka sumabay na rin siya pa-uwi. Ano yan? Ano lang ang tawag doon? Parang sasurvey niya lang muna to. Bagamat dito na siya, pero kailangan pa nila ng maraming preparasyon sa Pilipinas. So, it's good for her na makarating dito ng kahit 2 months or 1.5 months para mapamiliarize siya dito. No? So, yan ang mga preparation natin. Okay, tawagin natin yung magbibigay ng special number, kapatid.